morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababay natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sugutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sugutin. Bakit? Kasi baghayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan ang mga paninira, patuto yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga bayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 97 na mga comments. Nandiyan rin po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 43 na mga comments. Felimax Digma. Meron siyang 16 na mga comments. Nandiyan rin po si Mingay. Meron siyang 14 na mga comments. And Esing Mariano. Meron siyang 11 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong naglalike, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan sila si Jade Tibero Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin makabayan ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Moonflower, Anes Alegre, Leoncio Jr. Caga, Emmy Mapalad, Sarah Brightman Vlog, Esing Mariano. Kasama rin po natin si Elben Istiuco from Dubai, Rizalina Dumawal, Los Miminda Regalado from Las Peñas City. I-shoutout natin si Luisito Niedo, Ninita Omale, Susan Manglinong from Tagbilaran City, Bohol. Nandiyan rin po si Ferdinand Santiago. Shoutout daw sa taga Baler, Aurora. Hi to Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater, and hi to Direk Erwina Argelies. At syempre, hindi nang kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kamusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw mga kabayan, ito pong tungkol kay Dean Chase. Diba? Napag-usapan natin ito si Dean Chase for how many vlogs ago mga kabayan. Ito po yung napaka-fake news peddler na tao. Napaka-sinungaling na tao mga kabayan. Mas naggrabe pa nga diba siya po ay nag 360 degrees turn mga kabayan kasi nga diba ang kanyang mga paninira, ito po tungkol kay Efelisa. Na si Efelisa daw ay nakulong doon sa Los Angeles, doon sa Amerika mga kabayan. At saka ang kanyang bago po na banat ngayon mga kabayan, abay grabe talaga Alam niyo ba ang sabi niya? Alam niyo ba ang sabi niya mga kabayan? Na meron siyang connection, meron din siyang puting ahas o nagbibigay sa kanya information na nandun sa kapulisan sa Los Angeles mga kabayan. Meron siyang paninira naman po at grabe ito kasi ito po ay ipinakalat na mga DDS mga kabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. And also pag-usapan po natin si Maharlika. Kasi si Maharlika mga kabayan, meron siyang ipinakalat po na pictures
Ito tungkol po kay Lacanilaw. Naalala ba natin si Lacanilaw, makabayan? Yung special envoy, ambasador makabayan ng Pilipinas, itong si Marcos Lacanilaw. Yung 'di ba sabi po ng mga DDS, ito daw siya ay merong kinalaman sa kaso ni Digong Makabayan. Okay? Meron kasing mga nag-comment doon po sa pinost po ni Hitar Makabayan na napansin ni Sir Ivan. So mamaya, sasagutin natin ang kanilang mga kasinungalingan, makabayan. And also, lalong na pag-usapan natin yung nangyari dito tungkol kay Pibos, makabayan. Kasi nga si Pibos, mukhayatang siya po ay patatahimikin ng mga DDS, makabayan. Or baka may kinalaman dito yung si Attorney, makabayan. Sinong Attorney, Sir Ivan? Kasi meron pong pinangalanan, ito pong si Pibos, na according daw na siya po yung nakakaalam at saka isang vlogger po, makabayan, nakakaalam kung saan nakatira itong si Pibos. Pinangalanan na po ni Pibos, makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan at lalo na ito pong paninira ni Maui Spencer. Okay, so today nga pala is Sunday, makabayan, tsaka a blessed Palm Sunday sa ating lahat. Nakapagsimba na bang lahat, makabayan? So please don't forget, okay? So dapat ngayong araw magsimbaho tayo. So ang unahin natin sa ating pag-uusapan, makabayan, ito munang napaka-controversial na tao kasi meron po nag-request nito. Sabi niya, Sir Ivan, pwede mo bang pag-usapan ito pong si Lee Duan Wang, na kung saan, di ba mayroon pong isang panukala, makabayan, isang legislation na gustong gawin po ng mga senator DDS, ito po si Lee Duan Wang, na gawing Filipino citizen, makabayan. Di ba mayroon pong balita? I think this is 2 days ago, makabayan. Pero yan po'y binito. Yan pong panukala na yan po'y binito ni PBBM. Bakit? Unang-una, ito pong si Lee Duan Wang, makabayan, di ba? Very controversial pong tao to. Bakit? Siya po ay konektado sa Pugo. At meron pong tumindig na isang senador, si Senator Risa Hontiveros, makabayan, di ba siya po ay nanawagan po kay PBBM. And also, siya po ay nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa kanyang kasamahan po ng mga senador na wag gawing Filipino citizen itong si Lee Duan Wang, makabayan. So before tayo labas po ng ating mga ebidensyang nakalap, makabayan, tungkol dito sa mga senador na to, na mga DDS na bumoto, pabor na gawing Filipino citizen itong si Lee Duan Wang, makabayan. So for more details, let's watch this. Kinumpirma ng palasyo na binito ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bigyan ng Filipino citizenship ang Chinese businessman na si Lee Duan Wang. Si Lee Duan Wang, na kilala rin bilang si Mark Ong, ay naglenegosyo na sa Pilipinas simula pa 1991. Enero nang lumusot ang panukala sa Kamara at Senado sa kabila ng pagtutol ni Senadora Riza Hontiveros dahil sa anyay mga red flag, kabilang na ang pagkakasangkot umano ni Lee sa mga illegal na POGO operation at sa isang grupong konektado umano sa Chinese Communist Party. Ayon sa palasyo, sinabi ng Pangulo sa kanyang veto message na hindi niya pwedeng ipagsawalang bahala ang mga babala mula sa iba't ibang ahensya laban sa karakter at impluensya ni Lee. Dagdag pa ng Pangulo, ang paggawad ng Filipino citizenship ay isang pribilehyo na hindi dapat basta-basta ipinamimigay. Hindi rin anya ito dapat gawing kasangkapan para isulong ang mga interes na kaduda-duda. Hindi siya karapat-dapat maging Pilipino. Nagpapasalamat ako sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. sa paglabas ng katotohanan na hindi miyembro ng kanilang organisasyon si Lee Duan Wang, also known as Mark Koong. Kung iyan ang pinagsasabi niya sa mga kapwa ko senador, talagang lumalabas na base sa kasinungalingan at sikreto ang pag-grant ng Filipino citizenship kay Lee Duan Wang. Misrepresentation is a ground for revoking naturalization. Hindi siya karapat-dapat maging Pilipino. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes.
Duda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Lee Duan Wang na nauugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi inaprubahan ni Pangulong Marcos ang panukalang naturalization ni Wang o mas kilala bilang Mark Ong dahil sa impormasyon na nakuha nito. Sa veto message ni PBBM, sinabi nito na hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa nakababahala at lantad na mga babalang inilabas ng mga kaukulang ahensya na nagsasabing ang pagkatao at impluwensya nito ay may panganib at maaaring may masamang kahinatnan. Ayon kay Yusek Castro, sa mensahe rin ni PBBM, hindi basta-basta ang pagbibigay ng Filipino citizenship sa isang dayuhan. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Dagdag pa ng Malacanang, hindi nakumbinsi ang Pangulo sa naging desisyon na ito ng Kongreso na ipasa ang panukalang naturalization ni Wang. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan o bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. Kamakailan ay ibinulgar ni Senator Rizzo Ontiveros na si Wang ay incorporator ng isang POGO service provider at hindi anya sinabi na isa siyang junket operator sa ngayon. Tingnan nyo makaabayan, ito pala si Lee Duan Wang konektado sa Chinese Communist. At saka, naalala nyo ba na meron bang balita makaabayan at saka kasama rin po doon sa pictures na kung saan, di ba nakikipag-meeting po yung mga vlogger, yung mga influencers po ng mga DDS doon sa mga Chinese Communist makaabayan. Bakit? Di ba palagi po nating naririnig na ang funders na bibigay po ng funds dito sa mga vlogger po ni Digong at saka sa mga Duterte makaabayan, di ba yung taga-China, mga Chinese Communist. Tingnan nyo kung gaano kadelikado kapag lahat po ng mga senator dyan sa Senado makaabayan, ang mga DDS lahat. Isipin nyo lang po makaabayan, kung lahat po dyan, mga DDS, makapasok, yung mga merong ok-ok, merong mga katiwalian, merong katarantaduhang ginagawa po sa ibang bansa, itong mga tao nito, gagawin po na Filipino citizen dito sa Pilipinas. At saka dito po sa Pilipinas sila maghahasik ng kadiliman makaabayan. Diba? Gunggong talaga eh. Kaya wag ho nating iboto yung mga pro-China. Wag ho nating iboto yung mga tauhan ni Digong, yung mga maka-Duterte na mga senador makaabayan. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang bumoto or pabor na gawing Filipino citizen, ito si Lee Duan Wang makaabayan. Alam niyo ba nakabilang dyan si Senator Amy Marcos? Nandyan po Pia Cayetano. Nandyan po si Bato de la Rosa. Nandyan po si Bongo. Nandyan po itong si Amy Marcos, si Bong Revilla, si Tolentino makaabayan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, saka pasensya no, I'm very sorry kay PBBM na hindi ko pwedeng iboto lahat ng senatorial candidate na hawak po ni PBBM sa Alyansa Makaabayan, hindi ko pwedeng iboto. Bakit? Makailang beses ko na sinasabi dito na marami diyang mga DDS Makaabayan. Tingnan nyo, Pia Cayetano. Nandyan po itong si Bong Revilla. Nandyan po itong si Tolentino. Ito pong si Amy. Si Amy, wala niya makaabayan. Diba, tinanggal ho yan sa alyansa. So, nandyan po si Bong Revilla. At saka, meron pong latest na issue dito kay Bong Revilla makaabayan na nilaglag niya yung slate, Senador slate ni PBBM. Kasi nga, meron siyang inilabas po na sample ballot makaabayan na ilan lang po doon yung kasama niya sa alyansa. At marami doong mga maka-DDS makaabayan. Diba? So, itong si Bong Revilla, honestly, siya po ay nag-tridor makaabayan or trinidor niya yung alyansa. Nandyan po si Tolentino. O diba? Yan po ang rason. Kaya hindi ko pwedeng iboto lahat ang slate ni PBBM. So tingnan nyo makaabayan, isipin nyo no, kung lahat dyan sa Senado, puro DDS lahat, gunggong talaga eh. So wala talagang patutunguhan ang bansa natin makaabayan. So wag iboto yung mga pro-China candidates. Yung grupo nila ni Kibole makaabayan. Diba? So dito, ipapakita ko sa inyo. Meron kasing pinost itong gonggong makahabay na vlogger na DDS na kung saan talagang nakasira po sa bansa natin ang kanilang ginagawa makahabayan. Sina Sir Ivan, ito pong si Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Diba siya po si Pam?
Itong profile nito makabayan or Facebook account, di ba? Ipinakita ko na ito for how many vlogs ago. Siya po si Pamela or Pamela ba siya? Siya po si Pam makabayan. Yung vlogger po sa third floor studio. Si Pam, yung babae, siya po yung may-ari po ng account na Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Tingnan nyo ang kanyang sinabi dito, ang kanyang post makabayan. To all foreign tourists, please go somewhere else for a vacation. It's not safe here. Love the Philippines. O diba, tarantado talaga eh. Ano ba ang sinasabi po ng mga dides makabayan? Ano ba yung kanilang hashtag? Ano ba yung hashtag na makabayan? I'm not a Filipino for nothing the makabayan. Diba? I am not a Filipino for nothing. Pero bakit ayaw nilang tutulungan yung Pilipinas makabayan? Ang ibig sabihin, itong si Pam, babae kasi ito makabayan, so hindi po nakaalam. Si Pam, siya po yung babae. So, she is not a Filipino by heart. Kasi wala siyang malasakit sa Pilipinas makabayan. Kasi kung meron pang malasakit sa Pilipinas, itong si Pam, o mga DDS, sabihin nyo kay Pam na sabi po ni Sir Ivan, siya ay tarantado. Bakit niya ginaganito yung Pilipinas makabayan? Hindi ba siya Pilipino? Diba? Ayaw niya bang tulungan yung Pilipinas para umangat makabayan? Alam mo natin, malaking tulong po yung mga turista para po sa ikakaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas makabayan. Malaking tulong ho ang mga turista. Kasi nga maraki po na revenue na ibibigay nila na tax sa Pilipinas. Itong tourist makabayan o mga turista. Tapos nanawagan siya na wag nang pumunta sa Pilipinas. Kitang-kita ho natin kung gaano po kalaki engagement po nito ni Pam. Marami siyang nauto makabayan. Nakita ko nga sa mga post o sa mga comment po ng kanyang mga followers, sabi pa nga doon sa mga followers niya na mga DDS na sinabihan na doon nila ang kanilang mga amo, mga kasama na sa mga office, na mga foreigners makabayan na wag dang pupunta sa Pilipinas kasi hindi daw safe ang Pilipinas makabayan. Di ba talagang dinimonize nila yung Pilipinas? Hindi nila po, ayaw nilang i-promote makabayan. Bakit? Kasi nga, syempre, nauto sila dito kay Digong na sa pag-aakala nila na mas safe daw yung Pilipinas kung Duterte daw yung naging presidente makabayan or presidente. Di ba yan po lagi nang sinasabi? Hindi na daw safe ang Pilipinas kasi daw isang Marcos ang namuno makabayan. Gonggong talaga eh. Sabi pa nila, I'm not a Filipino for nothing. Hindi ka naman talaga Pilipino. Bakit? Kasi hindi mo kayang tutulungan ang Pilipinas. So dito na po makabayan, ito na. Pag-usapan natin itong post ni Inihitad. Kasi itong si Hitad makabayan, nalalaban natin, di ba si Marcos Lacanilaw, yung pong ambasador. Asa siya po yung kasama ni Digong naghatid doon sa ICC or sa Dahig makabayan. At siya rin po yung na-contempt or ikinontempt or ipinakontempt ni Bato during po sa hearing doon sa committee ni Senator Amy Marcos makabayan. Pero 2 hours lang pong na-detain itong sila Lacanilaw. Bakit? Kasi hindi inaprubahan ni Senator Chis Escudero yung kanyang contempt order makabayan kasi hindi na dumaan sa due process. At saka nakikita po ni Chis Escudero na ginamit lang po ni Senator Amy Marcos yung Senado para sa kanyang political interest objective makabayan. Kaya hindi siya pinayagan ni Chis. Diba nagsinungaling pa nga si Senator Amy Marcos makabayan na nag-refuse daw sa pagpirma itong si Chis. Siya po'y binawiltahan po ni Chis na hindi totoo ang sinabi po ni Amy Marcos makabayan. Amy Marcos ba siya or Amy Lacson? Hey, parang gusto ko nang palitan ng kanyang apelyido makabayan. Senator Amy Lacson. Hey, kasi yan po ang sabi ng ating mga viewers po ng mga loyalista. Sabi nila, Sir Ivan, sana hindi mo na gamitin po yung Marcos. Huwag mo nang idikit yung pamilya, yung apelyidong Marcos dito kay Amy kasi nga hindi siya totoo na Marcos da makabayan. Siya daw ay Lacson. Senator Amy Lacson. Diba siya po'y binara makabayan. So ngayon, ito pong si Hitad, meron siyang post the other day. Sabi niya makabayan, talagang klaro-klaro na nagsinungaling itong si Hitad. Saka sinakyan niya lang po yung pictures ibinigay sa kanya ng kanyang followers. Sabi dito ni Hitad, look, bago pa ang third hearing sa Committee on Foreign Relations patungkol sa makasabwat sa pagdukot kay PRRD, nag-message daw sa kanya ang kanyang puting ahas makabayan. Sabi niya, sinabi niya na tao ni Satanas si Lacanilaw at sangkot sa kaso ni PRRD. Pansinin niyo, sabi niya, pansinin daw makabayan, pansinin ang litrato ni Liz Satanas sa wall. Meron pong picture makabayan. Si Satanas ba ang presidente ni Lacanilaw o mastermind sa pagdakip kay PRRD?
Nasa The Hague, Netherlands pa ako nito at abala sa pakikiisa at pagsuporta kay PRRD sa labas ng detention kaya hindi ko nabigyan ng pansin. Sabi niya, grabe, never talaga pumalpak ang kanyang or ang mga puting ahas nila mga kabayan. Hindi daw pumalpak ang puting ahas ni Hitad. Klaro naman talaga na siya po'y pumalpak mga kabayan or palpak naman talaga ang kanyang puting ahas. Bakit? Binigyan siya ng ganito po na picture mga kabayan. Nandyan po sila Kanilaw, ang ambasador. Meron siyang kasama po na babae. At kung papasin ninyo yung nilagyan ko po na araw mga kabayan, di ba nandyan po yung sa wall ang picture ni FL Lisa. Tas nag-assume na kaagad itong DDS, nag-assume na kaagad itong si Hitad na ang presidente daw nila Kanilaw itong si FL Lisa. Kasi kitang-kita daw sa picture mga kabayan. Di ba gunggong talaga nasaan ba yung common sense ni Hitad mga kabayan? Tarantado talaga Nag-assume siya na ang presidente daw nila Kanilaw si FL Lisa at hindi daw si PBM kasi daw walang nakita dyan na picture ni PBM. Naka-wide ba yung picture mga kabayan? Di ba napansin ba natin? Naka-wide ba yan? Tsaka ipakita ko muna sa inyo. Sinabi dito po ng kanyang follower, sabi niya, ayan, tao ni Lisa na connected sa case ni PRRD. Paano? Tell me. Sabi niya, di napapansin, kuha mo na ako fax. Tas meron pong bumanat na isa pong DDS na follower po ni Hitad Makabayan, itong nagangalan na si G. Isimos Diryada. Kasi according po kay DV Gift Sanders, kuha mo na ako fax. Di pa siya sure, di pa daw sure yung picture mga kabayan. Ibig sabihin, hindi daw siya sure yung picture na yan na si Felisa lang yung nakalagay po na picture sa wall po nila Kanilaw mga kabayan. So nag-reply itong si J. Isimos Diryada. Sabi niya, bulag ka, walang litrato ng Pangulo dyan sa trono niya, kay Lisa yan. May pa-fact check ka pang nalalaman, wala ka bang mga mata dyan? Tas sabi dito ni Princess Flowers for Rio, si Lisa naman talaga ang utak ng lahat kasi BBM, wala naman alam yan. Mamumuno, sunod-sunuran lang naman si BBM. Kung anong sasabihin ni Lisa at Romualdez, kaya puro palpak lahat, kaya nga kumalas si Vic Rodriguez sa kanila. Kumalas daw si Vic Rodriguez sa kanila makabayan o siya po'y tinanggal. Kasi nga siya po ay nagtangkang mangurap. Siya po ay matangkang mangulimbat makabayan yung si Vic Rodriguez. Kasi siya po ay tinanggal sa palasyo o sa Malacanang. Kaya daw kumala si Vic Rodriguez. Gonggong talaga So babalikan natin si G. Isimos Diryada. Sure na sure siya makabayan na ang picture lang po ni FL Lisa ang nakalagay doon sa wall nila Kanilaw. Di ba sure na sure siya? Nakita niya ba? 360 degrees ba siyang tiningnan po ang buong wall o lahat ng wall po sa office po nila Kanilaw makabayan? At saka sino ba yan? Si G. Isimos Diryada. I found out makabayan na siya pala ay nandun po sa Hong Kong. Nasa Hong Kong. Itong si G. Isimos Diryada, siya po ay taga Iloilo makabayan. Tatanungin natin, itong si G. Isimos Diryada, nakapunta na ba siya sa office nila Kanilaw? Sige nga DDS, tatanungin nyo ito si J kasi sure na sure siya Nakapunta ba siya sa office nila Kanilaw? Nakita niya ba ang buong surroundings, environment sa office po nila Kanilaw makabayan or nabidyohan ba niya? I-challenge natin. I challenge you, G. Isimos Diryada. Bigyan mo ako ng video, nakapalibot lahat, binidyohan mo ang buong wall o lahat ng wall sa office po nila Kanilaw at kapag totoo na picture lang ni Evelisa nakalagay doon sa wall po nila Kanilaw sa office nila Kanilaw, hindi magbablog ng 1 month si Sir Ivan. Sige nga, I challenge you at kapag ikaw ay mali, tanggalin mo yung account mo. Sige nga, challenge, DDS, sabihin mo doon kay J. Challenge yan ni Sir Ivan. So yan po ngayon ang kailangang ipinapalabas makabayan. So pupunta tayo doon kasi connected ito. Kasi marami po sila mga sinabi makabayan hanggang sila po ay umabot ang kanilang conversation doon sa kanilang sa comment section po doon sa post po ni Hitad makabayan hanggang napunta sila sa usapin po tungkol kay Sandra Cam. Diba si Sandra Cam makabayan, siya po ay namatay the other day. So ngayon ito po mga DDS, diba maraming natatanong, siya ba daw ay tinigi, siya ba daw ay pinatahimik, or natural ba ang kanyang, siya po ay nagkasakit makabayan, natural, nagkasakit. Siya lang ba ay namatay dahil po sa kanyang sakit makabayan. Diba yan pong usapin kahapon, at yan pong kumalat na mga questions makabayan. Alam niyo ba ito mga gonggong nag-assume kaagad makabayan na nilason daw
Nilason daw itong si Sandra Cam mga kababayan para daw hindi makapagsalita kasi daw itong si Sandra Cam maraming alam tungkol dito sa pagkakaresto kay Digong mga kababayan. At meron pang post itong si Mau Spencer mga kababayan. Tingnan nyo. Meron namang palalabasin na tigi sa sakit na mga kababayan. Diba? Namatay po si Sandra Cam the other day. Sabi niya, meron na namang palalabasin na tigi sa sakit. Pero ang truly nilason da makabayan. O diba nakasum sila na nilason makabayan. Huwag lang kumanta kung sino ang napakulong kay Papa D makabayan. Diba sumakay doon si Mau Spencer sa mga sinasabi po ng mga DDS na nilason daw itong si Sandra Cam pinatahimi makabayan at hindi daw namatay sa kanyang sakit. Nilason daw. Meron bang binigay sa kanila na report yung police o yung nag-autopsy dito kay Sandra Cam makabayan kung pinautopsy man? Kung meron bang nilagay o meron bang ibinigay sa kanila na autopsy report ang kapulisan makabayan para sila po'y makapagsabi na nilason? Sinabi ba na nag-autopsy na nilason ito si Sandra Cam? Diba? Gunggong talaga. Ito mga taong to, puro kasi mga budol makabayan. Tapos sabi pa dito, Nadine Haag, palagay ko like Sandra Cam at yung kalaban ni Gwen sa Cebu na doktora mukhang nilason. RIP na makabayan. Ang nasa likod malamang si Lam. Diba alam lang po natin sila makabayan yung sinasabi na Lam, Lisa Araneta Marcos. O diba inakusahan nila si Efelia makabayan na nilason daw yung si Sandra Cam, nilason daw yung doktorang nakalaban po o nakasagutan po ni Gwen Garcia doon sa Cebu City makabayan. Puro lang sila alam, nagunggong talaga eh. Sabi ba dito ni Elma o Emilda Sugawara, pag di pa rin natuto ang mga tao sa palibot ni Bangag, mauubos silang matigi. Mukhang madami pang lalasunin si Buto da makabayan. Sabi dito, pasalamat si Lisa Tanas na matay si Sandra. Ginapangan ni Lam ng datong para lasunin makabayan. Pag kumanta, ang nautusan ay siya naman ang tsugiin. Diba? Gunggong talaga. Ito mga taong ito makabayan, sana ito po'y aaksyon na ng ating otoridad. Sana sila po'y kakasuhan. Dapat merong sasampulan. Dapat meron pong makukulong habang buhay makabayan. Habang buhay talaga. Dapat mayroong makukulong na mga DDS supporter makabayan. Kasi nga, hindi lang naman po yung mga DDS vlogger ang napapakalat dito. Pati na po ang kanilang mga followers makabayan. Kasi nga, sumasabay sila doon, naniniwala sila doon sa mga balita na kanilang mga pinapanood po ng mga DDS vlogger na mga gunggong makabayan. Diba? Sana meron po mga DDS supporter na sasampulan ng NBI o sasampulan po ni General Torre makabayan. Kasi nga, sumusobra na sila eh. Diba? Tapos dito na po sa post ni Mau Spencer makabayan, sabi niya, isang buwan na ang bangungot natin at hindi natin sukat akalain na may pakukulong ang dating Pangulo sa panahon ni Marcos Jr. Hindi ito ang pinangako niya sa atin. Ano ba ang pinangako ni PBBM sa inyo? Diba? Tatanungin nga natin sila makabayan, ano bang ipinangako ni PBBM sa inyo na hindi papakulong si Digong? Sinabi ba yan ni PBBM? Sinabi ba yan sa buong mundo o buong Pilipinas makabayan na hindi niya ipapakulong ito si Digong? Kahit isang video, may nakita ba tayo na sinabi niya ni PBBM makabayan na hindi ipapakulong itong si Digong? Tapos sabi niya, niloko niya tayo. Niloko tayo ng buo niyang angkan. May hangganan ang pagtitimpi, may hangganan ang kasamaan, maniningil ang taong bayan. Sabi niya, maniningil din ang langit at magbabayad ang mga makasalanan. Diba lahat ng tao, Mau Spencer, makasalanan ho yan. Walang tao sa buong mundo, walang kasalanan. Kahit nga ang mga madre or pare, may kasalanan niya makabayan, diba? Walang perpekto sa buong mundo. Kaya huwag mong sabihin na maniningil din ang langit at magbabayad ang mga makasalanan. Si Digong, siya po'y makasalanan at marami siyang ginawa po na kasalanan, kaya nga siya po'y nagbabayad ngayon. Nasaan ba si Digong ngayon, Mau Spencer? Diba nandun siya sa dahig, nandun siya sa ICC, kasi nga meron siyang ginawang kasalanan. Siya po'y nililitis doon sa kanyang kasalanan. O diba? So before tayo magpatuloy po sa ating mga topics makabayan, share naman natin. Nandyan po si Flor Figo Mapak, Tami Tamayo, shoutout daw sa Tamayo and Dico Ocampo family. Hi to Lilian Alyabe, Eme Sarino, Evangeline Sanchez, hi to May Dunes o Mix Talks Vlog. Nandyan po si Reynaldo Balgos, Leonardo Steliero, Rolando Domingo from Chicago,
Santiago. Hi to Rolly Casilang, Dax Colvara from Partido Bicol Camsor. Hi to Joanna Navalta, Ruth Hara Joyce Mapa. Nandiyan rin po si Shirley Risman from Cincinnati, Ohio, USA. And hi to Leonardo Manansala. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong si Dean Chase. Kasi si Dean Chase, makabayan, sumusubra na talaga at grabe ang kanyang mga paninira. Diba, mga couple days ago sa kanyang vlogs, makabayan, nasira sa kanyang mga vlogs, diba, iginigiit niya na itong si Efelisa daw ay nakulong doon sa Los Angeles or doon po sa US, makabayan. Dahil siya pa daw ay connected, siya po ay sangkot sa kaso ni Paulo Tantoco, makabayan. Diba, sure na sure talaga, sabi pa niya diba, sure na sure siya, makabayan, at base po sa kanyang mga ebidensyang ipinapakita na hawak niya, makabayan, pero kanya lang pong sinulat. Ano yon? Kanyang script, makabayan. Sure na sure siya na nakulong si Felisa doon sa Los Angeles hanggang siya po ay nabulunan, makabayan, kasi nga diba nakita niya sa mga event ni Evelisa na pinuntahan, makabayan, naka-live ho yun. So sure na sure siya na live yung, makabayan. Pero hindi yung matanggap ng mga DDS kasi daw gumamit lang daw ng mga luma na video yung RTBM, pati po yung PTV, makabayan, para daw ipapakita daw sa mga mamayang Pilipino na nakauwi na or nasa Pilipinas si Evelisa. Hindi sila maniniwala, makabayan, at ayon lang maniniwala. Dahil po sa mga vlogger na katulad po kay Dean Chase. Pinapaasa kasi, nabibigay kasi ng fake news dito sa mga kababayan natin po, mga Pilipino, makabayan. Ngayon, hanggang siya po ay nag-iba po ng tono kasi sure na siya na si Efelisa nasa Pilipinas. Alam niyo ba ang kanyang bago po na banat, makabayan? Na si Efelisa daw nag-positive sa hair follicle drug test doon sa US. Yan ang kanyang banat ngayon. Ito po ang ating ebidensya, makabayan. Nag-posted ko about ni katong kanang Lisa Marcos nga nagkuan kanang nag-positive, which is tinuod na sa gyud. In my document, I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas, addict yun na. I can guarantee you 100% addict yun na siya, because it says there in the document that she yung buto diha nga butitin, yung baki niyo diha nga first lady. Di Satanas, kasuhi ko! Oh, nakamon siya na siya po daw ay kakasuhan, makabayan, dahil sa kanyang revelasyon, dahil sa kanyang nakuha po na dokumento, hawak niya, dito daw si Efelisa, nag-positive daw sa hair follicle drug test, makabayan. At saka, sabi pa nga niya, I can guarantee you na itong si Efelisa daw ay addict, makabayan. Guarantee daw na addict si Efelisa. Gonggong talaga Sana itong tao na to, siya po'y kakasuhan po ng palasyo, makabayan. Itong si Dean Chase, hindi po nakakilala sa kanya, makabayan. Siya po'y taga Cebu. Narinig kasi sa kanyang vlog, makabayan. Taga Cebu City siya, pero doon siya ngayon sa California. At doon na po siya nagtatrabaho, makabayan. Siguro matagal na po si Dean Chase doon sa California. So ngayon, ang problema kasi dito kay Dean Chase, mahilig naman kasi nagpapalabas po ng fake news. At dapat ito'y kakasuhan po ng ating gobyerno, makabayan. Kasi kapag hindi siya sasampulan at kapag itong tao na to hindi aaksyonan ng otoridad ng Pilipinas, makabayan, palagi itong mababalabas po ng fake news araw-araw. Ang dami pa naman niyang mauto, makabayan, ang dami niyang nauto. Tingnan nyo ang kanyang vlog, umabot po ng 300,000, 400,000, or 500,000 ang kanyang mga views, makabayan. Every vlog niya yan, makabayan. Mas nilalampasan pa nga niya itong si Hital, makabayan. Gonggong talaga So sana aksyonan itong si Dean Chase. Ipapakita ko rin po sa inyo, makabayan, itong vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Ang sabi nitong vlogger na kalbo na panot si Dean Chase, no, na si F. Elisa daw ay nakulong. Ngayon, nag-iba ng statement yung panot. Naalala nyo yung baklang panot na nasa California na nagsabing nahuli daw si F. Elisa na nakulong. Sabi niya, my God, natatakot ako. Nag-iba na ng statement ang kapulisan. Eto na, mga kababayan. Nag-iba daw ng statement ang kapulisan na nilabas ng Amerika. Statement daw ng Pulis Amerika. F. Elisa, nakulong. Ito mga kababayan. Sabi dito ni Dean Chase, yung kalbo na bakla na nagsabing hawak daw niyang ebidensya na nakulong si F. Elisa sa pamamagitan ng
pagkamatay ni ang tawag doon, Tutangko ba yon? Tantuko, yung may-ari ng Rastans. Tantuko. So, ang sabi niya, nag-iba daw ang statement ni F. Elisa. Hanapin natin siya sa Facebook, ha, mga kababayan. Ay, hindi, statement ng pulis sa Amerika. Hanapin natin. Ngayon, makikita natin itong kasinungalingan ng baklang kalbo. Ito siya, Den Chase. Hanapin ko lang, ha. Den Chase. Si baklang kalbo. Sabi niya, nagbago daw. Ito, ha, pakinggan yung mga kababayan, ha. Video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na binibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po, meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Pakinggan yung kalbo. Dako na ng bilat ni Mura. Ilis tabi. Patbang tas location. Di ba? Ang sa daw? Ang sa ingon? Ang sa daw? Ingon siya pag pizza G's, so Lunes pizza G's, di ba? Kiba ba mo nga nakita ng patay nga lawas pizza Otso sa pagsabado? Ha? So, guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha. Diri man hitabo, duol man kini sa mua. Beverly Hilton. Yun daw pangyayaring namatay si Paulo Tantoco, pizza 8. Pizza G's daw nakauwi si F. Elisa. Sabi nung baklang kalbo. So ngayon, meron akong ipakita sa inyong proof, mga kababayan, na ang sabi niya, nakulong daw si F. Elisa at hindi daw makakauwi sa Pilipinas. Klaruhin lang po natin. Kasi nga, kung totoo man na nakulong si F. Elisa, hindi dapat tinitigilan ni Maharlika yung issue na yan. Hindi dapat tinitigilan ni Harry Roque yung issue na yan. Bakit walang issue si Maharlika at si Harry Roque patungkol sa pagkakulong ni F. Elisa? Alam mo, sa totoo lang, Den Chase, kung totoong pangalan mo yan, may possibility na pwede kang maikulong yan. Pwede kang maipa-deport sa Pilipinas. Kung hindi ka kung US citizen ka na, walang problema. Kung nag-dual ka, matitrace ka. So ngayon, mga kababayan, F. Elisa, food fair. Makukulat kayo dito, nakakulong ba daw, hindi makakauwi-uwi, hindi daw makakalabas-labas. Ano ito? The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and William Vincent Marcos. Ayun, one day ago lang yan sa food fair. Ano sasabihin ninyo dyan? Hindi nakauwi kasi nakulong. Ayun, si First Lady, naglalakad. Sino ba to? Ayan, lalabas si First Lady dyan. Ayan, si BBM. Magkakating of ribbon sila. Ayan si First Lady. Asan yung sabi niyo yung nakakulong? One day ago yan, PTV News. Paano yan? Den Chase. Paano yan, mga DDS? Na bakit hindi daw lalabas si First Lady? Hindi daw magpapakita at mag-live? Food fair yan, food fair. Di ba? National Food Fair. We shall witness the President together with the First Lady as they lead the ribbon cutting for the DTI Bagong Pilipinas National Food Fair 2025. Diba? They are joined by DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, DOT Secretary Maria Esperanza Cristina Frasco, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, and of course, SM Investments Corporation Vice Chairperson Teresita C. Coson. Ngayon sasabihin ninyo na nakakulong. Puro kahihiyan ang nilalabas ninyo, mga DDS. Puro kahihiyan, sa totoo lang. Tapos tignan nyo nakita nila na lumabas si First Lady Lisa kasama si BBM. Alam nyo ang sagot nitong baklang panot. Ito si Den Chase. Nag-iba daw ang statement ng kapulisan sa Amerika.
Ito na. Ikaw, alam mo sa totoo lang, Denchis, matakot ka na. Bakla ka na nga, fake news ka pa. Alam mo yung ulo mo, mukha kang octopus. Sa totoo lang, ito na, nagbago daw. Nagbago daw ang tawag dito, statement ng kapulisan. Ito na, mga kababayan. Ayaw og sige yaw-yaw diha na pinawati. Butangi unsa nag-supply gapas betadine ang mga hospital. Sabi niya. Ito na mga kababayan, nag-iba daw ang ihip ng ito, wait lang ha. Anong pangalan nitong vlogger na to? May vlogger ditong nag-send, si POB ba ito? Pinoy Views Opinion. Hanapin natin ha. Nag-iba daw ang statement ng Police America. Kasi daw, hindi daw totoo na may nangyaring ganon. Pinoy Views Opinion. Ayan. Makikita naman natin dito eh. Ito si Pinoy Views Opinion. Tayo hindi tayo titigilan hanggat wala tayong proof. Kasi mahirap na eh. Ito sabi niya, droga pa. Ayan yung kalbong bakla. Droga pa daw. Ito, sabi niya dito, nag-iba daw ang opinion ng Police America. Ito, na-shock ako. Nagkakagapangan na ba? Umandar na ba ang mga kamay ng powers that day? Dahil na-shock po ang ating kababayan, OFW si Dean Chase, mga kababayan, sa mga recent na pangyayari. At nalilito siya dito sa aksyon ng Beverly Hills. Nalito daw siya. At may gagapangan ba daw? Parang nabayaran. Kumbaga, parang nabayaran daw ang kapulisan sa Beverly Hills. Kung bakit daw nakalabas si First Lady Lisa at nandun daw sa Pilipinas. Nag-cutting of ribbons. Na-shock daw siya. Ito na, mga kababayan. Maglibog ko sa content sa email, kaya as you know, I have already acquired. At nalilito ako kung para saan ito, ang content ng email na ito, dahil natanggap ko na yung buong detalye galing sa kanila. Documents. Natanggap ko na ang kompletong dokumento. Account of what had happened on the 8th of March. Complete account of anong nangyari noong 8th of March. Itong hitabo dito. Alam mo, sa totoo lang, Denchis, sa laki ng ulo mo, mukha kang octopus na animal kang malakas kayo mupyop. Ito lang masasabi ko sa'yo, fake news ka na bakla. Huwag ka na magwig-wig kasi yung ulo mo pingi. Alam mo, kadalasan sa mga DDS talaga, no? Si Banat Bay, tignan nyo, bilog ang ulo, tabingi. Ito si Denchis, ganun din, bilog ang ulo, tabingi. Yung kapatid ni Banat Bay, ganun din, bilog ang ulo, tabingi. Bakit halos lahat ng mga DDS vlogger tabingi ang ulo, ang bububo? Mga fake news. Kapatid yata ni Banat Bay ito sa iba eh. Tingnan nyo No? Yung nangyari daw doon. So, nagkagawa email, yung heading kay response letter. Tapos ngayon, nakatanggap din naman ako ng isang letter, mga kababayan, na ang heading is response letter. Niya, ibong ko kay, babasahan ako late. And then, nagtataka ako. Babasahin ko mamaya. Ito lang matanong ko anong karapatan ni Dean Chase magtanong sa kapulisan dyan sa California, hindi naman siya resource person. Higit sa lahat, hindi siya kamag-anak nung namatay, at higit sa lahat, wala siyang rights na magtanong kasi hindi naman siya parte ng intelligence ng gobyerno ng Pilipinas. At bakit siya bibigyan ng balita ng kapulisan sa Amerika? Sino ba siya? Di ba? Mga DDS, hindi ba kayo nag-iisip kung sadyang bobo lang? Actually, bobo naman talaga kayo, no? Hindi ko na kayo kalabanin pagdating dyan. Hindi ba kayo nag-iisip, paano siya bibigyan ng balita mula sa California Police? Hindi naman siya kasangkot at hindi siya kamag-anak or kaano-ano doon kay Paulo Tantuco. Diba? Hindi naman siya kamag-anak at hindi naman siya related doon sa namatay. So bakit siya bibigyan ng impormasyon ng police ng California? Kung totoo bang nakulong si First Lady at ano ang dahilan ng pagkamatay ng Vice President ng Rastans? Diba? Paano siya bibigyan? Sino siya para manghingi? Kasi syempre, bago ka bibigyan ng impormasyon ng pulis ngayon, sasabihin agad, kaano-ano niyo po ba yun, sir, yung namatay? Bakit po kayo nanghihingi? Detective po ba kayo? Investigador po ba kayo? Kamag-anak po ba kayo dun sa namatay na si Paulo Tantuco? Di ba hindi naman? Bakit siya bibigyan? Wala siyang rights. Di ba? Tapos sasabihin niya, naglibog ako, nahihilo ako, na-shock talaga ako. Bakit ganun ang statement ng pulis?
Bakit sino ka ba para bigyan ka ng statement ng pulis? Ayan siya, oh. Na-shock daw siya. Mga kababayan. Nangarap ng gising. Alam mo, tabingi na nga yung ulo mo, bugo ka pa. Di ko alam kung nagkamali ata ang nanay mo sa pagbuntis sa'yo. Parang 6 months lang yata ito eh. Binupusal baby pa ata ito bago lumaki eh. Police America biglang nag-iba ang timpla. Sabing ganun. Sino ba siya para bigyan ng impormasyon ng Police America? Kaya, nako. Wala na mga kababayan. Sadyang ano na talaga. Tigilan na natin yung issue na yan. At least nakita na ninyo, mga loyalista, kakamping, at DDS na mga bobo, tanga-tanga, inutil, ututo, ang paslupa, pangit, no, mga mahihirap ang lahi. Diba? Na si First Lady Lisa ay nasa Pilipinas nag-cutting of ribbons. No? So, hindi totoo yung mga issue nila na mga kemirot. Alam mo, Dinchi, siguro nung bata ka pa lang, ininom ng nanay mo yung buong silin, yung buong tiki-tiki drops. Yung maliit ka pa lang, nasa tiyan ka pa lang yung nanay mo, maintenance niya, buong bote ng tiki-tiki. Hanggang sa paglabas mo at pagpapanganak sa'yo, tiki-tiki buo iniinom mo. Para isang inuman lang, wala ng tubil-tubil pa. Yeah? Wala ng refill. Yan ang diferensya yan ng mga nasa Amerika, katulad nung, siguro itong magulang ni Denchis, kung nanood ka sa akin ngayon, magulang ni Denchis, siguro nung binuntis mo to 6 months pa lang, ininuman mo na ng silin, isang bote na 100 ml, at saka isang garapa ng tiki-tiki. Hanggang sa nung lumabas, hindi lang tiki-tiki ininom mo, pati hilbas at pisaw-pisaw. Alam mo yung mga Bisaya, yung hilbas at pisaw-pisaw, yung nilalaga, tapos pinipiga yung katas, pinainom sa bata, yung kulay green, yung nasa damuhan. Maliit pa lang siguro ito, pinainom mo na ng hilbas at pisaw-pisaw. Maliit pa lang. Buntis pa lang yung nanay nag-inom na ng silin. Kaya ayun, hindi tumangkad. Ang lumaki, ulo, pero walang laman. 6 months pa lang, pinanganak na. Buti nga't nabuhay pa. Nasubrahan sa vitamins. Habang binuntis pa yung nanay na ang uminom ng vitamins. Kaya tignan nyo, advance, nangingialam sa issue doon kay Paulo Tantoco na hindi naman siya kamag-anak, nanghihingi pa ng record sa kapulisan kung anong nangyari, hindi naman siya related. Di ba ang lakas ng amats nito? Adik ka ba, Chase? Diyos ko, hindi yata pulburon ang ginamit mo dyan eh. Siguro ang ginamit mo dyan yung ecstasy tablet eh. Mahilig ka siguro sa party-party dyan eh. Alam nyo minsan yung mga nasa California, lalong-lalo na sa Beverly Hills lalong-lalo na yung mga nasa Beverly Hills, magsilikas na kayo, lumipat na kayo sa sa Bel Air. Wag na kayo dyan sa Beverly Hills. Lumipat kayo sa Bel Air. Mas maganda dun sa Bel Air. Walang mga addict. Tignan nyo si Dean Chase. Nakatira sa Beverly Hills, California, ecstasy tablet ang ginagamit. Tignan mo, bungog. Ang ulo, tabingi, lumaki ang kabila. Lumipat kayo sa Bel Air, mas maganda doon. Pangit sa Beverly Hills, maraming Pinoy na addict. Katulad nito mga DDS. Maraming DDS sa Beverly Hills. Ecstasy tablet ang gamit. Matindi. Ang lakas ng tama. Kakaiba. Yeah. Okay, so iisipin rin po sana ng mga didis makabay na bakit naman makukulong itong si Felisa or bakit naman madidetain itong si Felisa doon sa US. Meron pong diplomatic immunity ang First Lady makabayan. Yes, cover po sa diplomatic immunity. Hindi lang po yung presidente makabayan, mga didis makinig. Hindi lang po yung presidente, si BBM, ang covered sa diplomatic immunity. Pati rin po yung First Lady. I-recess nyo mga DDS. Diba? Sana isipin ninyo. Or baka kasi hindi nyo alam. Kaya po ay tanga at saka ubob. Diba? So before tayo magpapatuloy po sa ating mga topics ng araw makabayan, siyempre i-shout na natin. Nandyan po si Tony De Los Reyes, Jess Tub from Calaba, Laguna. Nandyan po si Jemson, Jemboy, Jeriel at Regine, Amadawi, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia. Nandyan po si Banatidoy Risbaker. Hi to Josephine Gallego, Dioselan David, Marjorie Mensais. Happy Cheese Board. I-shout natin si Lita B.
Wilfrido Simato, Simply Tukis Vlog. Nandiyan rin po si Estrella Ramos, Celso Villamen from Paranaque City. Hi to Abby Smith. Shoutout daw sa Lumagi family from Camp Vicente, Lim, Laguna. Nandiyan rin po si Phil Macabato, Arlene Perez, Sports Shinobi from South Korea. Hi to Ashen, Manyakers TV. Nandiyan rin po si Midardo Leoncio. Shoutout daw sa taga East Rimbo, Taguig City. Hi to Gemma Ramirez and Marcus Hernandez from North Carolina, USA. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Bakit ba lumala ang fake news at disinformation na nangyayari ngayon sa ating bansa? Noong mga nakaraang mga panahon, meron din ganyang galaw pero kontrolado at hindi masyadong napapansin. Pero mula nang lumakas na ang social media, na kahit sino ay pwedeng gumamit nito, kahit sino ay merong access dito, yan ang isa sa nakikita kong dahilan. Hindi ko sinasabing kasalanan ito ng mga may-ari ng social media. Sinasabi ko lang ito dahil yan ang nakikita kong dahilan kung bakit lumalala ang fake news, disinformation at kung ano-ano pa. Ito kasing disinformation at fake news, hindi lang nanggagaling sa mga sa gobyerno, sa politiko at kung ano-anong sektor. Okay? Nanggagaling din, hindi lang sa mga vlogger, nanggagaling din sa mga buzzer at troll. Yung mga nagtayo ng company, nagtayo ng manpower, na merong manpower para mag-operate ng troll o buzzer. Okay, kung meron silang gustong ipagtanggol o meron silang gustong siraan. At napakadali nilang gawin yan. Maglagay ka lang ng mga 10 hanggang 12 tao, stop mo sa iyong opisina o kahit sa loob ng bahay mo na kompleto ng internet, laptop at iba pang mga pwedeng magamit para sa internet connection. Pwede mo nang pagalawin na sila'y maging troll o buzzer. Wala silang gagawin kundi mag-react sa mga issue, gumawa ng fake information o disinformation para doon sa kailang pinapaboran na personalidad o pinapaboran na kung sino nagtayo ng kanilang troll or buzzer, troll o company para gumawa nito. Hindi lang naman po mga ilang vloggers ang gumagawa nito. Sa tingin ko, mas matindi rin yung kanilang mga followers kung mag-buzz, mag-troll, o yung iba nga nagmumura pa, grabing manlait. Yan po yung isa sa dahilan kung bakit gumawa ng SIM card registration law. Batas na yan. Pinalakas din at gumawa ng cyber crime law at iba pang mga batas para laban nito. Pero dahil ang mga Pilipino, pasintabi na dito at sa abroad, kung hindi man tayo nangunguna, kasama tayo siguro sa top 5 na mga bansa sa mundo ang pinaka-user, matinding gumagamit ng global technology at ng social media sa kanilang mga platform. Okay sana kung ginagamit ito sa maayos na pamamaraan. Halimbawa, business, pag-aaral, matino at maayos na communication at iba pa. Okay yun. Pero kung ginagamit lang nila para manlait, manira ng gobyerno, sumira ng mga personalidad, sumira ng mga maaaring kalaban nila sa politika at iba pang mga dahilan, parang doon na tayo umaabot ngayon. Okay? Lalo na po yung mga kumakampi at kakampi ng mga ayaw sa gobyerno. Diyan nanggagaling ang maraming fake news at disinformation. Tapos sasamahan pa ng kanilang mga followers na troll ang dating, buzzer ang dating, kaya lumalala. Kaya dapat talagang panagutin. May mga proposal na gumawa ng bagong batas para kontrolin ito. May panukala din na magkaroon ng isang departamento o opisina ng pamahalang mangangasiwa nito para magkaroon ng mga regulasyon.
Kung ano man ang maganda, okay lang. Kung ano yung mapagkakasunduan, pwede. Talaga hong napapanahon na dahil palala ng palala. Masyado na hong garapalan. Masyado na hong hindi kapanipaniwala ang mga sinasabi. Kasi yung mga pagmumura, panlalait, pang-insulto at iba pang paninira sa kapwa, naglulumiyan sa lahat ng social media platform na hindi maganda. Parang ang dating ay napaka-unprofessional, napaka hindi makatao na pananalita. Kahit mga vlogger na iniimbestigahan sa Kongreso, pinaninindigan pa nila ang napakababang mga lingwahe, nakakahiya na napaka-unprofessional na mga lingwaheng ginagamit, pinaninindigan pa. Katulad niya ho nung isang vlogger na hinarap ni Abante dahil, Congressman Abante, dahil siya sinabihan ng kung ano-anong below the belt. Pero hindi nag-sorry. Pinanindigan to. Pinanindigan pa dahil yun daw ang kanyang paniniwala at kanyang opinion. Sipin mo yun. Harap-harapan ng fake news, harap-harapan ng panlalait, harap-harapan na pong mali yung kanyang sinasabi. Pinagsosorry, hindi nagsorry, hindi binawi, pinanindigan pa. Anong klaseng babae pa yun, Anong klase? Paano niya? Iba yung pamamana sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan? Hindi ba dapat ikinakahiya yung gano'n? Pero pinanindigan pa na magsalita na laban sa isang tao na hindi naman niya kilala at hindi naman niya kaaway, hindi naman niya kano-ano. Lumalabas gusto lang niya sabihin dahil base raw sa kanyang nakikitang performance. Bakit mo sasabihin yun? Yan ang sinasabi natin Pero alam nyo, hindi lang sa isyu ng politika, maraming fake news or disinformation. Kahit pasintabi na, kahit sa show business mas matindi. Fake content, hindi lang fake news. May mga artista na malakas pa, buhay na buhay, pinapalabas nila, nawala na. May mga artista, sinasabi nila, naghiwalay na, nagkalasabalutan na, nagbentahan na ng mga gamit, naghiwalay ng tuluyan, hindi naman totoo. So, fake content, fake news. May mga artista na wala na mga relasyon, sinasabi may relasyon. May mga artistang personal din ang mga batikos sa kanila, ganon-ganon. Yun din marami, sa totoo lang. Pero dahil show business, parang good or bad, still publicity, kahit na below the belt, parang okay-okay lang sa kanila. Naging parte na lang kanilang negosyo at publicity para sumikat kasi taga-showbiz sila. Pero hindi ito dapat igaya or magaya ang isyu ng tungkol sa politika. Kaya yung mga political blogger o creator, nag-create ng mga issue na tinatalakay sa kailang mga social media account, dapat po ay maging marangal. Dapat po naman ay huwag ganon. Kasi nakataya dyan ang iyong pangalan, kredibilidad mo, ng pamilya mo, pagkatao mo nakataya. Pero ang problema yung iba, hindi. Kahit na mali, pinanindigan pa. Parang wala na silang pakaalam kung makasira sila. Basta iniisip nila, sinabi ko ito, yan ang aking paniniwala, karapatan ko ito. Wow! Nasaan na yung good moral doon? Wala na. Ewan ko kung paano ito. Sana hindi lumala, pero lumalala na. At ito'y nangyari, lalo na sa panahong ito, dahil mabait ang ating gobyerno. Mabait si Pangulong Marcos. Siya yung unang-unang biktima ng panlalait, pagmumura, pamimersonal, pero pinalampas niya dahil siya ay professional na isang pangulo ng bansa. Hindi niya ibinaba ang level sa mga bumabatikos sa kanya. Style naman niya yun, nire-respeto natin. Pero mayroong epekto sa internal at internal security. Nakataya rin ang national security ng ating bansa kapag sobrang paninira, panlalait, pamimersonal sa ating Pangulo. Kaya dapat hindi pinalalampas. Ngayon, dahan-dahan na yung minalabanan. Sana po ay magtagumpay. Kaya ang isa kong aral dito sa ating lahat ng mga nanonood at nakikinig sa buong bansa at sa buong mundo na kapwa Pilipino. Magbago. Baguhin natin ang style. Baguhin nyo ang pangaral nyo sa inyong mga anak na huwag gumaya, huwag padala dito sa mga fake news, disinformation, mga below the belt, hindi makatao, unprofessional na mga lingwahe na ginagamit ng iba dahil makakasira yan sa magandang kinabukasan ng inyong mga anak
at ng ating kabataan. Okay, so ang problema kasi dito sa mga DDS fake news peddlers makahabayan na kahit alam nila yung totoong balita or kahit alam nila yung totoong informations, binabaloktot nila yan. Bakit? Kasi nakikita po ng fake news peddlers na dyan sila kumikita at dyan sila pinapaboran o dyan sila sinusuportaan ng mga followers o ng mga DDS fake news peddlers kaya okay lang sa kanya. Hindi nila iniisip na ito po ay nakasira ba sa bansa natin o ito ba nakasira po sa gobyerno natin makabayan. Wala silang pakialam dyan. Ang kanilang iniisip, paano magkakapera makabayan. Diba? Yan kasi ang problema sa mga DDS. Magunggong kasi yan eh. Okay, so for tayo po dito tungkol kay Peebles makabayan. Anong nangyari kay Peebles Sir Ivan? Kasi kahapon nagulat siya. Siya po ay nagulanta makabayan na meron pong dumating sa kanyang bahay, merong ipinadala sa kanya yung flowers na pampatay makabayan. Ang ibig sabihin, ito'y pananakot. Ito po'y pananakot ng mga DDS makabayan kasi gusto nilang patatahimikin itong si Peebles. So ang post mo ni Peebles makabayan, sabi niya, "Maraming salamat po sa nagpadala ng bulaklak ng patay sa bahay ko. Dadalaw pa naman ako kay Nanay Inday. At least, hindi ako bibili ng bulaklak. Mga hindot, huwag niyo akong takutin dahil hindi ako natatakot sa inyo. Sana monthly meron. Kasi monthly ako dumadalaw kay Nanay Inday para hindi ako bibili ng bulaklak." Mga hindot. O diba, gunggong talaga itong mga DDS makabayan. Kasi alam po naman DDS at nakita rin po natin sa TRICOM na maraming alam itong si Peebles Talakera. Diba, ibinulgar niya itong si Rocky makabayan. So hindi malayo, itong si Rocky, baka sangkot siya dito sa or meron siyang kinalaman dito sa pababadala po ng pampatay po na flower dito kay Peebles Talakera makabayan. So dito rin po sa post ni Peebles makabayan ito kahapon na pinangalanan niya kung sino yung mga tao na alam ang kanyang address makabayan. Sabi dito, isang vlogger at isang lawyer ang nakakaalam ng address ko. So pinangalanan niya makabayan kung sino yung mga taong nakakaalam sa kanyang address. So babagita ko po sa inyo makabayan itong interview ni Peebles doon kina Benji at saka dito rin po kay TPL3 makabayan. For more details, let's watch this. Yung sinasabi ni Harry Roque, tama yun. Sinabi ko rin naman na hindi siya private room. Na itinama naman ni Harry Roque na hindi nga private room. At hindi daw kami pwedeng mag-usap doon ng malakasan dahil nga hindi yung private room. Ang gusto ko namang i-correct doon, kahit magsisigaw tayo doon kung anong pinag-uusapan natin, dahil lahat ng customer, Chinese. Tagalog naman yung usapan namin eh. Kasi nasa Hong Kong po tayo, Harry Roque, tandaan mo yan ha. Huwag ka nang gumawa ng eksena na kinukurot-kurot daw siya, na nandyan na si Pebbles, huwag kayo maingay. Ano yan, magsasalita yan. Samantalang nag-uusap-usap kayo kasi alam nyo, Hong Kong yun, na kahit na may makarinig, mga Chinese yung tao doon, hindi kayo maiintindihan. Kaya Harry, huwag ka nang gumawa pa ng mga ganong kinukurot-kurot. Ang dami mong echos. Tapos, pagdating ko doon, merong mga tao doon na hindi ko kilala na siguro naman napanood nyo sa TRICOM na tinawag sila, pinalapit sila dahil tinatanong kung sino yung nakapula. Yan, sino yung nakapula? Yun yung tanong ko, sino yung nakapula? Oo, hindi ko yung kilala. Unang-una, dumating ako, hindi ko sila kasama sa table. Iba ang table namin nila, Attorney V. Pangalawa, kung isang oras na akong late, magkakausap kayo sa isang table, imposible na hindi nyo kilala. Nag-uusap kayo, kumakain kayo, na may katabi mo, hindi mo kilala? Oo. Pero, Mami Pebbles, may nag-send sa akin, yung nakapula daw. Yun ata yung sa third floor, ano yun? Si Marlon Fortificación. Hindi, wala po si Marlon doon. Ang nasa third floor doon yung si Pam lang, yung nakatayo. Nasa kanan. Itong nakapula, hindi yan si Marlon. Talagang hindi. Kaya nga sabi ng Congress, pinatawag ang NBI para alamin kung sino yung nakapula. Hindi yan yung Marlon. Hindi yan yung Marlon. Hindi. Sino kaya yan? Pero kilala mo po si Marlon Fortificación? Kilala ko. Super kachika ko si Marlon. That time si Marlon nasa ibang bansa. Meron siyang wedding. Yung kasi, time na to. Di ba nung after nang ma-release yung Pulburon video, meron post noon si Marlica. Di ba inano niya yung tunay daw na nagganap
Actually, kumakalat yan ngayon na yung mukha ni Marlon, doon ginawa yung binase yung mukha nung ginawang AI na si BBM. Dahil nga medyo magkahawig ng slide. Pero hindi po ako sure dun kasi. Kaya ayokong mag-comment. Okay. May babakita kami sa iyo. Tito Benji, ipakita natin yung post Maharlika. Mabakita kami may sa iyo. Yung post, nag-post si Maharlika last year. Then, ito yun. Ito. Post ito ni Maharlika. Na pinagsasaad. Lahat ng mga post niya, wag niyong i-delete, i-save niyo lahat Kasi sa akin, hindi ko na siya makita eh. Binlock ka na. Ito kasi, sinasabi dito na post ni Maharlika na nakuha namin na si Marlon Purificacion na, yun nga, bata daw ni Vic Rodriguez. Ang tunay na tunay bata na siya ni Vic Rodriguez. Siya daw yung tunay na gumanap sa pulburon video na nilabas na nating mga palangga. Nilabas, aminado si Maharlika na nilabas sila yung naglabas ng video. Hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkus mga palangga, gumagawa pa siya ng alibi na never daw niyang nakitang nagpolboron ang mamang si Kuting. Si Kuting. That was what year? Ito is last year lang to, Tito Benji, di ba? Kasi super close video. Super close sila ni Vicky. Bakit siya magsasalita ng ganyan? Yun na nga. Yun din yung aming pinagtatakahan na kung super close sila ni Vic Rodriguez, bakit niya to na-post sa kanyang Maharlika Network. Na-post, nakuha to sa Maharlika Network niya. Pahingi ako ng kopya niyan nang maisampal ko sa mukha niya. Yun to yung sinasabi na bakit nilaglag ni Maharlika si Vic Rodriguez at saka tong Marlon Purificacion. Super close sila niyan. As in super close. So, bakit ganun? Hindi rin namin hindi ko alam sa kanyang eksenang yan eh. Nagkakabuhol-buhol na sila ngayon kasi ang sinasabi ko lang, wala akong pakialam kahit na lait-laitin nyo ako or kung anong gusto nyo sabihin sa akin. Wala akong pakialam dahil unang-una, hindi ako senador, hindi ako politician, wala akong imahe na dapat kong alagaan at proteksyonan. Ang sa akin, lumabas ako sa TRICOM para sa katotohanan. Ngayon, kung sinungaling ako, ilabas nyo na authenticated talaga yung video na yan dahil yan ang sinabi nyo bago nyo yan ilabas. Na ang video na yan is authenticated at pinapagpagbuka yung papel. Na ayan, authenticated yan. Pero hindi niya pinakita na talagang ganun na. Hindi niya pinakita. And sinend niya sa akin yan eh. Yung video na yan eh. Sinend niya sa akin yan ng July 22, eksaktong sona ng presidente. Nanonood. Sinend mo sa akin yung video. Sinend mo sa akin yung video. Dapat sinend mo rin yung authentication. Kaya hindi ko siya pinost ng buo. Screenshot lang yung, kumuha lang ako ng screenshot, yun lang ang pinost ko. Hindi ko sinend yung video kasi peki siya. So, paano na to? Pero kung sinend niya sa akin yung authentication ng video, na talagang authenticated siya, baka may chance na i-post ko pa ng buo yung video. Pero nung unang punta ko pa lang, pagka-send niya sa akin, sabi ko peki ito. Dalawa kasi. Pero kasi yung napanood nyo is enhanced. Ang kopya ng akin, may raw video, may enhanced. Kung may kopya ka ng raw video saka enhanced, di nakita mo doon sa raw video na talagang... Sa raw video pa lang, hindi na si BBM. Kaya... So yung sinasabi yung post ni Sasot, nag-post si Sasot pagkatapos ng TRICOM di ba? Na-authenticated yan, pina-authenticate yan. Minawas-iwas din yan na authenticated daw sa California, ganito, ganyan yung post ni Sasot. Tapos, nung pagka-post na yun ni Sasot,
Meron sumagot na hindi siya authenticated, explain mabuti. Dapat doon, ang naging debunk nila sa akin doon, pinost nila yung authentication Yes. Wala Wala kami nakita. Wala naman sila. Palagi lang sinasabi nila na may authenticated yan sa US, pero wala pong authentication. Mabuti pa yung deepfake analysis unit ng India, binalita yon ng mainstream media na talagang ano po yun, fake. Kahit yung raw video niya, baka sa susunod, tatanong ko na lang sa lawyer kung pwedeng i-post yung raw, yung maliit. Oo, para malaman nyo. Kasi yung raw niya, ang ginawa doon, pinalabo. Para magmukhang si BBM. Para magmukhang luma yung video. At mukhang luma. Ang mali dyan kasi, dapat kung gagawa ka ng ganyang katarantaduhan, unang-una, sasabihin mo dyan kung ano yung edad ng tao nung time na gumagamit siya noon. If that video was 30 years ago, wala pang cellphone. Yes, correct. Paano siya na video? Baka sabihin alam naman video yung ginamit or camera. Ay, tira ka. Mag-drugs ka, dali ko. Kita, ganon, ganyan. Kasi walang ganon. Tsaka walang ganon. Ano din, suspicious din, parang nakakaduda din yung action. Mali nga Mali yung script nila Mali. Yung ganon, hindi ganon yun And bilang na-experience ko yan, yung drugs, hindi kayo magkukuha ng ganyan yung seryoso. Yung nakaupo ka sa likod ng isang kortina, tapos kukuha sa bibidyo ka. No, hindi. Maglalaro kayo. Kung may mga kajami ka, kuha na natin yan. Tapos kinukuha ng palihing. Makikita mo, ang ganda ng anggulo Siya lang isa. Tapos siya lang isa. Maganda yung anggulo, tapos nakatutok talaga sa kanya. Yung alam mong ginawa, alam mong fake. Hindi siya stolen shot. Yun yung Hindi yung dapat dyan magulo yung video medyo gumugulo yung ganyan yung parang naglalaro, di ba? Hindi siya stolen, hindi believable. Yun na, and kasi bilang isang sorry PPLT, bilang isang naging user ng drugs, ng ganyan, yung way na kinuha nung lalaki yung droga dun sa lalagyan, yung sinundot niyang ganon, hindi sinusundot ang cocaine. Karamihan ng gumagamit ng cocaine, bibigyan ko kayo ng na lalaki or babae, mahaba ang kuko sa hinliliit. Dito? Yun yung pagkukuha mo. At yun yung itang sisinghot mo. Hindi mo siya susundutin ng ganon dahil walang sasama dyan, tapos ipapasok mo sa ilong. Sumundot ka nga ng asukal kung may sasama. Wala. Dapat mahaba ang kuko mo dyan, kukuhanin mong ganon. Tapos saka mo sisinghutin. Hindi yan yung sinusundot mo lang na gano'n, tapos gaganunin mo. Sablay, walang training yung kinuha nila na artista. Wala, hindi nag-training sa sa cheater. Kagawa na lang sila ng ganon, sana nilubos-lubos na lang nila na training yung gaganap ng role. Kaya ilang araw na tinikwento ko yan sa mga nag-interview sa akin. Hindi nila madibang. Mami Pebbles, may comment para sa'yo. Pebbles, Miss Pebbles, bading din ba si Glenn Chong? No comment. Pero yung kay Harry Roque. Si Harry Roque, bakla. Baka talaga hindi ba, baka si Lahis? Kasi baka si Roque. Huwag na tayo mag-issue, sir. Hello, Sir Leslie. Shout out to Sir Leslie Bocobo. I call that authentic fake. Ayun. Hello, Sir Leslie. Nakikita niyo naman yung ang ko is, yun bakla si Harry. Siya bi? Ang bi naman kasi pwede sa babae, pwede sa lalaki. Okay, so kasama rin po natin si Elmer Pinaranda, Elina Cao, Victor Robin, Hilda Badomino Pita, nandiyan rin po si Elsa Sabuco, Jeronimo Singgian, Apple Nash, Nata Raki, nandiyan rin po si Gabs Gabayan, Daniel B. Acosta, Trinidad Lozano, Alicia Lic, Evelyn Garcia, Lucita Tolentino, Jaime Ignacio. Kasama rin po natin si Mercy Calatrava, Gorgunya Angko,
Mangala, Carmen Robertson, Eloisa Villanueva, Iday, Ibcho, nandiyan rin po si Leth Del Rosario, Monet Dr. Lero, hi to JRN, Leo Nabua, M. Delota Talita, Tessa Maliwan, Juliet Sanakawa, Daniel Galarpes, hi to Lynn Marilyn, Wing Salvatierra, Bewley Binaventura, Jeco Jerry Cabreros, Liti Pocket, John Ases, Lizzie Bonifacio, nandiyan rin po si Ruben Basinga Salindong, Regos Maranan Ofelia, Elsa Hoffman, and hi to Susana Castañares Dams. Okay, so mga kababayan ko, yan di manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nanatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Inadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.